Agad ngang pinuntahan nila Lilith at ng investigador ang kinaroroonan ng dam site kung saan nalokit nga nang dahil sa sasakyan nitong si Attorney Alon. Hindi nila agad naabutan, ngunit dahil sa hindi pa naman kalayuan ang kumuha ng naturang garbage, agad nila itong sinundan at kumpirmado nga naroon itong bag kung saan tinapon nga ni Attorney Alon. At dito ngay nakita niya ang lahat ng naging biktima nitong si Attorney Alon. Sa mga larawang iyon ay malinaw na matibay na ebidensya yun at siguradong hindi na makakalabas ng kulungan itong si Attorney Alon. At sinabi nga ni Lilith dito kay court na paninitawin pa niya ang lahat ng mga ginawang krimen nitong si Attorney Alon. Nais niya na magbayad ng husto itong si Attorney Alon maging sa kasalanan niya kay Era. Bukod pa roon, tinuro na rin ni Maynard ang kinaroroonan ng amanga nitong si Melody, ito nga si Mang Kanor. At nahukay na ng suko ang kinaroroonan ng katawan nito. Nanlumo si Melody sa kanyang mga nakita. Wala na siyang ibang magawa kundi ang pagtangis. Nalulungkot siya ng husto. Inaasahan niya ang kanyang ama na susunod sa US. Ngunit nagulat siya dahil hindi nga ito nakasunod. At ngayon naalaman na niya ang naging dahilan ng lahat. Kaya naman abot langit ang galit ni Melody dito kay Renan Alon. At dahil nga sa positibong mga ebidensya na nakalap ng mga soko at nitong si Lilith at court ay tuluyan ng malilipat itong si Renan Alon sa malaking bilangguan upang doon na nga niya pagdusahan ang lahat-lahat. At bago pa man siya makaalis ay dumating nga itong si Era. Buong akala ni Alon ay mauuto pa rin niya itong si Era. Ngunit si Era ay sinabi niya dito na kung hindi pa siya manunood ng balita, hindi pa siya matatauhan. Ano ba daw umano ang akala niya kay Era ay hindi magigising at patuloy lang na magpapanipula dito kay Attorney Alon. Hindi lang yun ang ginawa ni Era dahil nagwala na nga siya sa sobrang galit niya. Nais niyang hawakan sa kanyang mga kamay ang batas. Kinuha niya, hinablot niya ang naturang baril ng pulis. Gusto niyang patayin itong si Renan Alon. Naisip niya na ginulo niya ang kanyang buhay at walang ibang kabayaran kundi ang wakasan ng kanyang buhay. Kaya naman itong si Lalat ay nanginginig ang kanyang mga kamay sa takot. Sinabi niya na maraming paraan para magbayad itong si Attorney Alon, ngunit hindi ang paraan na patayin siya sapagkat malalagay siya sa alanganin. Masisira ng tuluyin ang kanyang buhay. Magiging ang kanyang anak ay masisira din ang buhay. Tuluyin na nga sana ni Era itong si Attorney Alon dahil naising makaganti sa lahat ng palinilangan itong si Attorney Alon. Mabuti na lamang at nabawing muli ang baril nga na hawak-hawak nitong si Era. Kaya naman napigilan siya. Parang bumagsak ang langit at lupa para kay Era. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya sa kanyang buhay. Napakatanga siya at nagpaloko siya. Isa pa man siyang abogado, ngunit hindi niya akalain na isang kagaya ni Renan ang mang-uutos sa kanya at ngayon ay paglalaroan pa ang kanyang damdamin. Sa kabila ng lahat, hindi na-appreciate ni Era ang ginawa nga ni Lilith na tulong sa kanya para matauhan at para mabigyan siya ng hustisya. Instead ay nagalit pa ito ng husto sa kanya at pinagbukha pa na natutuwa ba umano itong si Lilith matapos nga ipagmukha sa kanya na siya na naman lagi ang tama at siya itong tanga-tanga at laging mali.